Good morning, no? So, kagigising lang natin. Sunday morning. Ito, samahan niyo ako at umpisahan natin yung routine ng aking umaga. Teka lang, buksan mo tong ilaw. Nandun na yung baby ko nanonood, no? Okay, so ito yung ref ko. Makikita nyo, dito ko nilalagay yung ano ko, no? Yung gamot, yung levothyroxine. Ito makikita nyo. Ayan siya. Oroxine. So, pag binili mo siya dito kasi, naka-customize na yan kung ilan yung inumin mo tuwing linggo, Monday to Fridays, mga ganyan. O tara. Kailangan sa umaga, tubig agad. Hindi kape, hindi juice, tubig. No? So, ganun. Okay, so ito ang aking Oroxine. Every Sunday, ang dose ko 200 mcg. So, kukuha tayo ng dalawa, isa, tapos dalawa, no? Ito ang ating reseta eh. Warning lang, no? Ito kasi, dose ko. So, kung gagayahin mo po pwedeng mas mababa sa'yo or kulang sa'yo or sumobra sa'yo, no? So, please, wag. Okay, so take natin. Tubig agad, no? At least isang baso. Pero, ginagamit ko kasi minsan yung mga ganito, 600 ml or 600 cc yung laman. So, pagka nakadalawang ganito ko, meron na akong 1.2 liter of water. So, at least ano man lang ako nito sa isang araw, no? Maka 5 hanggang 6. So, mas maganda yon lalo na kung may activity ka at may kainitan ang panahon. No? So, dapat minom ng maraming tubig. Maganda rin to sa digestion and at the same time, ah hanggat wala pang 30 minutes o isang oras man lang, di bawal pa tayo mag-coffee or kung ano mang kainin. No? So, tubig-tubig lang muna. Maganda naman talaga ang tubig sa katawan, okay? So, yun nga, magluluto tayo ngayon. Ngayong morning, no? Papakita ko sa inyo yung niready ko kagabi. Okay. Meron ako ditong pinakuluang belly. So, i-air fry ko siya later dito sa oven. May darating din kasing bisita, no? So, kumakain pa rin naman ng normal. Yung nga lang, yung kanin ko kasi, less na talaga. Nililess ko, pero may kanin pa rin. Hindi naman yung todo iwas, no? So, ganito siya. O, yan, no? Air fry ko to mamaya, tapos magluluto ako ng munggo. Although, hindi Friday. Pero, sige na nga. Munggo tayo para meron tayong sabaw gulay, no? So, ganun lang. At saka, masarap naman ka-partner talaga yun pagka may lechong kawali ka, no? So, ganun na lang yung gagawin natin. No? So, after nito, exercise siguro muna habang iniintay kong tumalab yung gamot. No? Kasi 30 minutes pa bago ako kumain. Usually, ang kinakain ko naman pag ganito, meron naman ako ditong prutas, no? Meron akong mansanas, tapos meron akong saging. So, ganun na lang yung kakainin natin. Pero, syempre, hanggat maaari, tubig tayo ng tubig. No? Kasi nga, syempre, mag-exercise ka, medyo mainit na yung panahon. Okay? So, ganun na dapat. Huwag munang magkape. Pagkainom ng gamot, magkakape, mag-juice, huwag muna. Orasan mo, at least mga 30-40 minutes, okay na yun. Hi, baby, come here. You want to eat? Ayan yung baby ko, no? So, makulit. Kasama rin nga pala sa ginagawa kong routine, no? Yung pagtitake ng blood pressure. Usually naman pagkagising, pagkainom ng gamot, nag-blood pressure ako, no? Para makasigurado tayo na okay ang ating blood pressure, okay? So, ganun lang. No? So, ito siya.
Ang gamit ko yung automatic blood pressure, no? Yung Omron. Ito ang aking gamit. So, tingnan natin. Okay naman, awa ng Diyos at maganda ang ating mga mga numero pagdating sa blood pressure. So, ano naman to? Every morning, afternoon. Depende rin naman. Hindi ko rin naman magawa yung 3 beses sa loob ng isang araw. Usually, dalawa, isa. Tapos bago matulog. So, ang ating reading na nakuha, 116/88. No? So, okay naman. Nagsasalita din kasi tayo habang nagba-blood pressure. Pero, ano naman yan, okay na number yan. Pinagkaiba lang talaga nito pagka ang gamit ko yung itong automatic, tapos versus nagpapa-manual ako, yung kukunan ka ng manual, no? Mas mababa pag doon sa manual. Laging ano to, laging 110/70, 110/80, mga gano'n, no? Okay, so part siya ng aking routine. Oh, okay na, no? So, naka 40 minutes na pala ako mula nung kanina, nung tinik ko yung gamot. So, bago ako mag-start ng exercise o gawaing bahay, kung ano pa man, maliban kay Centrum, binigyan lang naman ako nito, no? Nung aking endo, ng doktor ko, ng Magnesium Energy. Para siyang Berocca. Well, okay naman siyang gamitin. Wala naman akong na anong ibang side effect niya. So, para lang siyang, yun nga, parang Berocca, no? Ang itsura niya ay ganito. No, ihuhulog mo lang sa tubig. Ayan. So, hintayin mo lang siyang ma-dissolve. Nilalagyan ko pa nga siya actually ng yelo para mas masarap, no? Okay naman. Lagyan natin para mas okay. Buha tayong ice. So, kinamay ko na. So, masarap naman. Lasang orange juice lang. Okay, so andito kami ngayon ng baby ko sa park. Dito lang naman sa katabi ng apartment namin sa complex, no? Tawag dito, ang ganda ng panahon, no? So, vitamin D. Maganda to para sa ating health. At the same time, exercise na rin. Warm up muna, no? Bago ako bumomba mamaya ng weightlifting. Ang program ko mamaya, chest at saka bicep, no? Gagamit tayo doon ng dumbbells. Yes, baby. Anong gusto? Ayan siya, oh. O, saan tayo pupunta? Go, go, go. O, diba? So, nakakapasyal na tayo. Na-exercise na rin tayo. Okay, so okay naman. Ganito talaga yung yung Sunday dito, sobrang tahimik. Unlike pag sa atin sa Pilipinas, nakakamiss naman talaga, no? Sa Pilipinas, no, pagka linggo, tumutugtog na yung stereo natin. Green green grass of home, leader of the band, mga ganyan na, no? So, nakakamiss din naman pa minsan-minsan dahil syempre yun yung kinalakihan natin eh. Tapos maaamoy mo yung nanay ko kasi nun madalas nagluluto pagka Sunday, yung may mga sabaw o kaya yung medyo special na ulam, no? Mga bulalo, kaldereta, nilagang baboy, ganyan, no? Nakakamiss din, di ba, Red, no? Nakakamiss naman talaga. Syempre sa atin may edad na rin tayo, 36 na ako. Tapos bilang may hypothyroid, so ang sarap din namang mag-reminisce. Pero syempre yung reminiscing na positive, hindi yung negative, no? So mamaya tatawagan ko sila kasi diyan sa Pilipinas late ng 3 hours yung oras. Ngayon anong oras ba sa atin? Dito 9, so 6 pa lang diyan. So sige, i-adjust ko, baby, yan. Favorite niya yan eh. Ito naman yung gusto ko rin dito sa Australia, no? Yung accessibility mo sa mga ganto sa park, hindi ka hirap. Anytime pwede kang pumunta, anywhere may mga ganitong park para sa mga bata. So okay naman talaga siya.
O nga pala, nag-start na ako magbuhat, no? So, patapos na ako sa chess program, then magiging sa arms naman yung kasunod ko. So, kung makikita nyo, ayan, dyan ako sa playmat ng baby ko, nag-exercise, no? So, mas nakakatulong to at pinayagan ako ng doktor ko na magbuhat kahit hindi naman sobrang bigat. So kung tutuusin, ito, mapapansin nyo, no, pag idinagdag ko tong ibang plato, binili ko siya 10 kilo, 10 kilogram, 10 kilogram din yung kabila. Okay? Binabawasan ko lang ng timbang kasi syempre hindi ko pa rin naman kaya lahat, no? Yung angkop na timbang lang, tapos pagdating naman sa program, pinapanood ko lang yung ibang tawag dito, YouTube fitness, yung mga gano'n, no? So ginagaya ko lang yon. Okay, ang gagawin ko naman ngayon, yung tinatawag nating flies para sa chest, no? Well, pasensya na, hindi ko na na-videohan mula yung kanina, no? So, dito na tayo nag-start. So, ang timbang nitong gagamitin kong dumbbell, 5 kg. Tapos yung ito rin, itong hawak ko dito sa kabila, 5 din siya. Okay, so let's start. Okay, inaangat ko lang. Hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ganun lang, no? Kailangan dito, yung hiningal ako. Yung repetition, kailangan na at least 8 to 12 reps. Ibig sabihin ng repetition, yung dami kung ilang beses mo siya inangat. Tapos yung tinatawag na set, yun naman yung kung ilang beses mo siyang ginawa. Halimbawa, nakatatlong set ka, ibig sabihin nun, 3 beses kang nagkaroon ng plies, yung ginaganon. Okay? So, ganun lang siya, ha? Hindi naman kailangan yung sobrang bigat ng binubuhat natin. Yung kaya mo lang syempre, and at the same time dapat yung execution o yung form mo tama, no? At least nahihit mo yung muscle na dapat at saka lumalakas ka, natututunan mo kasi. Kasi dati ako nag-umpisa naman ako dito, parang lang 2 kilogram ang isang dumbbell ko. Ngayon nakaka 5 na ako, no? So kahit papaano nagkakaroon ng improvement, isang buwan ko pa lang naman ginagamit to. Okay, so lumalakas naman talaga tayo basta tama lang yung form na ginagawa mo, and at the same time yung consistency na kailangan. Hindi yung kailangan kung kailan mo lang siya naisipang magbuhat, doon ka lang magbubuhat, no? So mali yun. Ang importante, naglalagay po tayo ng regular na oras o ng regular exercise. Halimbawa, 4 na beses sa loob ng isang linggo o 5 beses magpapahinga ka, mga ganon. No? So hindi po pwedeng kung kailan mo lang maisipan saka ka lang mag-e-exercise. Okay, so yun yung nagiging problem ng may mga hypothyroid kasi ang pinakang kalaban mo dito talaga yung katamaran mo, no, yung sarili mo. Okay? So sarap pag-exercise. O ngayon, ang isusunod naman nating exercise yung bicep, no? Ito, itong mga braso natin. Yan naman ang exercise natin. Naka-ready na yung dumbbell ko. 5 kilo sa kanan, 5 kilo sa kaliwa. Tara. Okay, start tayo, no? 1, 2, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so another set ulit after nun. So nakakatatlo hanggang 4 na set ako nun. Then ibang program naman. Okay, sunod na program naman yung alternate. Ang tawag ko sa kanya alternate, no? Right, left, right, left. So ganito lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. So, pumapatak, tag-10 rin siya. Okay? So, alternate ng tawag ko ron. So, ayun, hingal ako. Maraming salamat sa panonood, no? At sana nakapagbahagi ako sa inyo ng kahit konting kaalaman. Nga pala, no, habang nag-exercise kayo, make sure na umiinom din kayo ng tubig. Okay? Hindi totoo na ang malamig daw na tubig nakakataba. So, walang ganun. 0 calories naman or 0 calorie naman ang ating tubig. Dito lang inilagay pero ubos na kasi. Tubig to ha, malamig. No? So, exercise lang. Hindi naman kailangan talagang sobrang bigat. Basta may exercise, okay? So, kung ang tanong nyo, kuya, pwede bang magbuhat araw-araw? Well, yes, pwede naman. Pero make sure na ang sunod na araw na bubuhatin mo, hindi parehong muscle. Tulad ngayon, ang binuhat ko, dibdib at saka braso, no? Hindi ko naman siya po pwedeng ulitin bukas. Kasi, paano makakapahinga yung muscle na yon, yung group of muscle na yon, kung bubugbugin ko na naman siya bukas. So, ipapahinga ko siya tomorrow. For example, ang bubuhatin ko bukas, shoulder and legs, no? Kasi ganun ako magbuhat shoulder and legs. Tapos after nun, pahinga ako isang araw. Sunod naman nun, back. Tapos ang sunod ko naman after ng back, may cardio ako, halo-halo. Basta sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, may tagdadalawang beses kong inulit. Halimbawa, ito, nag-start ako ng Sunday. Ang kasunod ko na nito, Friday na, yung dibdib at saka yung braso, no? So, ganun lang kasi hindi mo naman po pwedeng hindi i-exercise yung ibang group of muscle mo kasi syempre, paano mo ma-i-improve yung strength na gusto mo and at the same time yung sabihin natin, isama na natin yung aesthetic na rin ng katawan natin. Okay? So, salamat sa panonood at mabuhay po tayong lahat. God bless. Enjoy your Sunday. Mabuhay.